Sumainyo ang Panginoon. So, Santo Niño, ito po makita natin na siyang pinakaunang imahen na tinanggap natin bilang mga Pilipinong Katoliko. Bahagi yun na kung saan ay siyang unang ibinigay sa amin ang imahen ng Santo Niño. So bahagi yun na kung saan ay nagpapaalala sa atin sa dakilang kapistahan na ito. Sa Pilipinas na po tayo nagkakaroon ng kapistahan na Santo Niño. Ito ay pinayagan ng Vatican tuwing ikatlong linggo na January. Nais natin pagpapilaya ng dalawang bagay sa pagkakataon na ito. Una ay pangangalaga sa mga bata. Kamakailan ay nag-viral yung security guard at saka yung babae nagtitinda ng sampagita. So, kaya bahagi yun, marami ang mga nag-comment. Sabi na ay kung ito baga ay minor de edad sa pagkasaliksiko ng mga nasa batas ay noong papanang December 17 ito in-upload sa isang tawagin natin ay platform pero pinatanggal, binalik lang muli ngayong January. Pero pagkakataon na kung saan ay nakita natin, sabi tayo, hindi naman para bata yung may hawak ng sampagita. Siya ay, kung tawagin natin ay college na. Hindi na, kung tawagin natin ay under ng 18 years old. Pero bahagi yun na makita natin, yung tinatawag natin pagpapahalaga sa mga bata. Kaya nga sa luma, sabi ko, huwag kayong bibili ng Santo Niño ng Malapoy. Kasi baka sabihin yung ibang mga mananampalataya ay ini-encourage natin na yung mga bata ay maging malapoy. Sa Jesus nawala ng 3 araw. Pero siya ay nagpaiwan. Hindi nga lang siya nakapagsabi sa kanyang mga magulang na siya ay magpapaiwan. At saan siya nakita doon sa templo ng Jerusalem. Nakipag-usap sa mga iskriba at mga saserdote ng templo. So hindi ko siya palakoy. Bahagi yun na kung saan nakita hindi natin pati ini-encourage na ang maging palaboy. Hindi natin ini-encourage na pinababayaan natin ang mga bata. So bahagi yun na makita mo natin. Kaya patuloy po natin bigyan ng higit ng pagkakahalaga. Hindi lamang po yung imahen ng Santo Niño ang batang sa Jesus. Ngunit patuloy natin pamalagaan ang ating mga bata.
bagamat po kung tutusin po, yung tinatawag natin 12 years old, no? Para po kasi sa mga Hudyo, no? Yun ay age of passage, no? Yung tinatawag natin of passage. Yung sabihin, yun yung tinatawag natin paglago ng isang tao. Sa atin, ay yung age of passage natin ay ang itinutuloy natin ay alin? Ay, kung sinabi natin ng bata, below 18 years old. At doon na ako sa Santa tinatanong, bakit yung pinababayaan ng tindayan sa batas pala ay hindi mo pwede pagtrabahuin ang bata below 15 years old. Ano? So, yun isang ayon sa batas ng Pilipinas. Pero yun yung bahagi na kung saan nawa ay mapahalagahan natin. Pahalagahan natin yung ating mga bata. Gabayan natin sila. Tulungan natin sila. Lalong-lalo na ngayon, alam nyo, sa ngayon sa DSWD, ay 1% of our total population ay mga sexually abused ang children. Sabi nga na, maliit lang natin, 1%. Ilan na 1% ng 100 million ay tayo ay 120 million. Ano? So, ibig sabihin ay 1 million and 200,000. No? Yung tinatawag na 1% na yan. No? Na sexually abused. At kuminsan nakakalungkot. No? Kasi kuminsan ni alin ay nangyayari sa loob ng tahanan, lalo-lalo ng panahon ng pandemya. No? So kaya, bahagi yun, patuloy natin pangalagaan ang mga bata. At higit ng pagkilalanin yung kanilang pagtugon upang gabayan sila sa pagkilos na ito upang sila rin ay higit na magkaroon ng kalinangan na sila ay tunay na magabayan sa daigdig na ito. At sa ayon din mo sa simbahan, isa rin ang mga pwedeng ituro natin panalangin sa mga bata ay yung pwede natin ituro na San Francisco Javier at Santa Teresita ng Bawang Jesus. Ipanalangin mo kami at ang lahat ng mga bata sa buong mundo. Kakibat nito ang pagdarasal ng isang Ama namin at isang Panginoong Maria. So bahagi ko, at sana rin po ay turuan natin yung ating mga kabataan na ating pananampalataya. Sabi ko nga, okay lang nadali ninyo yung mga bata kapag kayo nagsisimba. Hindi na baling maingay yung bata, bata naman yan. Pero at least, masanay sila na sila ay nagsisimba. Kasi kung minsan, sinasabi ng mga magulang, hindi kami makasimba bata kasi gawa ng mga bata. Hindi, dali nyo ang mga bata na magsimba. Makasisimba na kayo, ay magagabayan niyo pa yung mga bata na makita yung kahalagahan ng pagsisimba pangalaw ng linggo at piyesta ng pamilya. Pangalawa, panahon ngayon ay isang panahon na mas malaki yung hamon sa mga kabataan. Kung tayo ay nahirapan ng ating pagkilos, lalo-lalo na ngayon ang mga kabataan kasi gawa ng technological advancement. Kaya lalo-lalo na ngayon, may tinatawag tayong AI. Marami lang ang mga mawawala ng trabaho gawa ng AI. Kasi
papalitan na sila ng mga tinatawag nating artificial intelligence. Pwede nang gawin yung ibang trabaho. Hindi naman lahat. Pero marami. Kaya kinakailangan ngayon na mga susunod na mga henerasyon ay mas equip. May mga sangkap o sandata na harapin ang mga bagong panahon. At isa ho riyan turuan ang mga bata ng kababaan ng kalooban. Kaya po kuminsan yung iba, gusto lang sa yabang, wala namang alam. Kaya kuminsan, hindi nila maharap yung bahagi ng pagkilos sa daigdig na ito. Napakahalaga mo, isa sa mga elemento ng kababaan ng kalooban. At yun ay kaakibat ng pagiging bata. Kaya kapag tayo tumanda, kuminsan nakakalimutan natin yung kababaan ng kalooban. Napakahalaga yung kababaan ng kalooban. Kasi kapag ikaw ay nababa ang loob, ang iisipin mo yan, gusto mong matutunan yan, magkaaralan mo yan. Kapag ikaw ay mayabang, anong sasabihin mo? Alam ko na yan, hindi ko na pag-aaralan yan, ay maiiwanan ka. Maiiwanan ka. Papalitan ka ng mga itinutuloy natin ngayong makabagong teknolohiya. Bakit? Wala kang alam. Bahagi yun na kung saan ang kinakailangan natin ngayon na may handa natin ang ating mga kabataan, lalo na sa halagahan ng kababaan ng kalooban. Kapag yun ang kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ay lumaking sa Jesus na kinalulugdan ng Diyos at ng tao. Bagaman siya ay anak ng Diyos, ay hinayaan niya ang kanyang sarili na maging bahagi ng paglago ng sambayanan sa pangangalaga ni Maria at ni Jose. So ito po yung itulog natin sa harapan ng pangmikapan. Ipanalangin natin ang mga bata. At tulad ng pinanggit ko, sana po ito yung panalangin San Francisco Javier, Santa Teresita ng Batang si Jesus. Ito po kasi ay San Francisco Javier. Ito po ay isa ho sa kanyang pagtingin ay pagpapahalaga sa mga kabataan. Si Santa Teresita ng Batang si Jesus ay talagang makita natin na pumasok sa maagang edad sa pagmamadre at ang kanyang puso ay tunay na sumasayurog sa tinatawag nating kababaan ng kalooban. So pwede natin gamitin yung panalangin nito. San Francisco Javier at Santa Teresita ng Batang si Jesus, ipanalangin mo kami at ang lahat ng mga bata sa buong daigdig, kasama sa mga namin at isang mabagong Maria